kwentong walk muna tayo. I-share lang ko sa inyo na isang na-achieve ko sa pag-walk recently. Kailan lang naman ako nagsimula mag-walk. Pero may magandang result. Kasi before siguro mga 1 month ago, mga 1 month ago, bago nag-start ako mag-walk, twice a week lang, siguro 2 weeks akong ganun, naka 2 weeks ako na twice a week lang nagwo-walk. Every time na nagwo-walk ako, na experience ko dito sa left shoulder ko, pagka nakakaisang oras na ako ng walk, nakaka-experience ako ng parang mabigat yung left shoulder ko. Yan, nakakaramdam ako ng bigat dito sa left shoulder. Tapos pagka tinataas ko yung kamay ko, pag itinataas ko yung kamay ko, parang masakit. Nakakaramdam ako ng sakit banda dito pag tinataas ko yung kamay ko. Kaya lagi kong binababa lang yung kamay ko. Pag itinaas ko, masakit. Basta't nakakaisang oras na ako na nagwo-walk. Ganun yun na experience ko. Tapos yun nga, ginawa ko ng daily routine ko yung pagwo-walk. Ginawa ko na siya daily. Tapos after ganun pa rin, pag nakakaisang oras na ako na naglalakad, may nararamdaman pa rin ako. Yun nga, sa shoulder ko mabigat, hindi ko siya maitaas. Masakit siya pag itinataas ko yung kamay ko. Pero after mga 4 days or less than a week na tuloy-tuloy ko na nag-walk, bigla na lang nawala yung nararamdaman kong pain dito sa shoulder ko. Tapos hanggang ngayon, tuloy-tuloy lang ang walk ko. Wala na akong nararamdaman. Since nanonood kayo, bigyan ko kayo ng chance na mag-guess kung ano yun, kung ano yung nararamdaman ko na yun dito sa shoulder ko. Bigyan ko kayo ng chance mag-guess. Walaan nyo, tingin nyo, ano idea nyo kung ano yung nararamdaman ko na yun. Sigurado ako may mga idea kayo dyan. Ano yung nararamdaman ko dito sa left shoulder ko na masakit. Pag tinataas ko yung kamay ko, masakit. Wala lang kayo, sige, isipin nyo, sabihin nyo sa sarili nyo kung ano yung sa tingin nyo yung nararamdaman ko na yun. Siyempre may mga impacto dyan. Sasabihin nila, libog yan, libog. Hindi libog yan. Okay, yung nararamdaman ko na yun, nakita ko kasi may nakita akong mga doctors na nagsasabi is ano yun, sign of may paparating ng stroke. Yun yung mga early signs na may paparating na stroke. Pag malapit kang ma-stroke, meron ka mga signs na nararamdaman. Meron kang mga mararamdaman na ganyan. Yun, isa yun sa mga early signs. Kasi nga, sa totoo lang, nung narinig ko yung ganong idea sa doktor, naisip ko na possible nga. Kasi
mahigit 5 taon ako na pinabayaan ko yung sarili ko. Aminado naman ako dyan. Mahigit 5 years na overweight ako, extreme, obese. More than 40 pounds, more than 40%, more than 40% ang body fats ko. So nasa obese side ako. Search nyo yun, yung body size na 40% last, 45% o 40% na lang na body fat. Ganun yung naging katawan ko. Kasi nga nagpabaya ako. Hindi ako, kahit anong gusto kong kakainin ko. Hindi ako umiilag sa, wala akong iniilagan. Cholesterol man yan, matamis man yan, wala akong iniilagan. May mga times nga na manonood pa ako ng mga mukbang or mga nagluluto ng yung mga pinapantasize ko na pagkain. Panonoorin ko pa yun para ma-entice lang ako, yung appetite ko na kumain. Kasi talagang naging ano ko yun, yung pagkain. Kaya yun, ang tagal kong ganun, mahigit 5 years, baka hindi lang, na obese ako. So di na ako nagtaka na maaari nga na kaya nakakaramdam ako ng ganun is yun nga, malapit na ako na stroke. Pero since nga nung nagsimula ako mag-walking, naging regular routine ko to, daily, every night. Siguro mahigit 1 linggo na akong wala nararamdaman na ganun. 1 linggo na mahigit, wala na akong nararamdaman na shoulder pain. So sa tingin ko, ligtas na ako. Pero syempre, iba pa rin kung magkakaroon ako ng laboratory. Pero last month nagpa-laboratory ako. Yun nga yung nakita. Okay lahat, sugar, lahat okay. Maliban lang sa cholesterol ko, slightly elevated yung yung cholesterol ko, medyo mataas siya sa average. So yun. Pero siguro mga after mga 5 months or 3 months, 4 months, ganyan, baka magpapa-laboratory ulit ako para makita ko kung ano na yung nagiging improvement sa ginagawa kong diet. Nagbawas na ako ng cholesterol, wala na rin akong carbs, protein na lang ang kinakain ko, puro protein, more on protein. Meron man carbs, medyo mas sobrang baba, bihirang-bihira lang ako mag-carbs pagka may exercise lang ako nagagawin, may workout lang ako nagagawin, doon lang ako nagka-carbs. Hindi ako regular na kumakain ng carbs, more on puro protein diet lang ako. So ayun, hanggang dito na lang, na-share ko lang sa inyo yung magandang napapala ko dito sa aking ginagawa, daily routine ko. And before ako magpaalam, may mga hindi ako na shoutout last time. Ngayon, i-shoutout ko sila. Ayan, shoutout kila Ninang Marilyn Basiles, ayan, sa kay Ninong Louie Dicena, and kay Cindy Maria Estrobo Lilang. Yan, si Kumar, shoutout sa'yo. And sino pa ba mga nakita ko? Hindi kasi ako nakapaglista pero anyway, kasi sa Ate Erin Bundalian, si Ate Erin, shoutout sa iyo. Tiga Tokyo, Japan, kung di ako nagkakamali. Tiga Tokyo, Japan siya. Ate Erin, hello, kamusta? Yan, sino pa ba? Okay, sige. Pagka maalala ko na lang yung iba,
gawa na lang ulit ako ng panibagong video para ma-shoutout ko. Ha? Okay, bye-bye!